Si Mary, si Martha at si Lazarus ay magkakapatid. Dito natin re-reviewin na si Lazarus ay hindi lang pinagaling, kundi binuhay ni Jesus. Na ito yung kakaibang himala na still ang mga Hudyo, mga Israelita ngayon, and even now, hindi sila naniniwala kay Jesus. Kaya nakita nyo naman kung anong klaseng bansa meron sila. Ang bansa nila walang ginawa kung hindi makipaggera dahil hindi po nila talaga gustong kilalanin si Jesus. Ulitin ko po, nung pa lang dineclare na ni John the Baptist na dito sa mga batong to ay gagawa ang ating Ama na mga anak niya. Tayo po mga anak niya, kaya nandito tayo para kilalanin si Jesus. At ngayon, nagbigay ng mirakulo o miracle si Jesus. Sukdula na to. Talagang kakaiba na to. Yung patay, binuhay. Kaya ang title natin last time, kahit buhayin pa ang patay. Ang nagbuhos binatikos, tignan natin. 6 na araw bago sumapit ang pista ng Pasko, ito na naman, meron na naman silang celebration, yung Passover. Ang Passover, di ba, yung naikwento ko sa inyo, na ito yung nandun sila sa Egypt, na hinili nila ang kanilang paglaya. Ang sabi ng ating Ama, na pararaanin natin yung anghel at sa isang kondisyon, maglagay kayo ng dugo ng tupa sa corner of your door. So naglagay sila, lahat ng naglagay, iniligtas. So gusto nilang i-celebrate ito ulit ng mga Israelita. Kaya ito, pista ng Pasko. Si Jesus ay nagpunta sa Betania o Bethany, kung saan nakatira si Lazaro na kanyang muling binuhay. Yun po yung nangyari nung last time. Isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. So pagkatapos buhayin si Lazaro, nag-celebrate sila. So kainan tayo. Naghanda ngayon sila. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. So kasalo na ni Jesus, ibig sabihin buhay na si Lazaro. Kasalo na siya sa kainan. Samantalang si Martha, di ba kilala natin yan, talagang busy yan sa kusina. Si Martha naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Kumuha naman si Mary, si Maria, ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay ng nardo. Alam niyo po yung galing sa katas ng dalisay ng nardo. Sa India, marami niyan. Sa ugat yan galing. Ang bango talaga niyan. Tsaka napakamahal niyan. Usually, ang nakakabili niyan, mga mayayaman, may kaya. So, marahil, ito yung pamilya ni Mary, ni Martha, ni Lazarus, may kaya nung araw. At anong ginawa ni Mary? At ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Kasi po, tradisyon nila yan, na kapag sila ay may bisita, hinuhugasan nila ang paa ng kanilang bisita. Bakit po? Ay masyadong maalikabok. Sa sobrang alikabok ng kanilang lugar, ang kanilang bisita ay nilalagyan nila o binubuhusan nila ang paa. Minsan tubig, itong binuhos niya, isang dalisay na nardo. Wow, pabango na oil sa paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok. Pinampunas niya ang kanyang buhok, hindi basahan. At alam niyo ba, itong nardo na to, o dalisay na nardo na to, nilalagay talaga ng mga kababaihan sa buhok. Talaga ang bango kasi niyan. At napuno ang buong bahay ng halimuyak ng pabango. Ayan, talagang bumango pati bahay. Parang nagkaroon ng air freshener. Ito'y pinuna ni Judas Iscariote. Ito na si Judas Iscariote. Pinuna niya. Kumbaga, ito na yung sinasabi ko sa inyong title natin. Ang nagbuhos, binatikos. Ulitin natin. Ito'y pinuna ni Judas Iscariote. Ang alagad na magkakamnulo
sa kanya. Sinabi niya, alam niyo ba kung ano ibig sabihin magkakanulo? Betray o tatraydor. Medyo malalim ulit yung Tagalog. Magkakanulo. Okay, sinabi niya, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha, ang mga mahihirap, ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong iyan. Ang galing naman nito, pati math, magaling siya, no? Alam niya kung paano kukwentahin yung pabango at magkano ang halaga. Sinabi iyon ni Judas hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kundi dahil siya'y magnanakaw. Siya ang tagapagdala ng kanilang salapi. Oh, accountant pala siya nung araw. Kasi marami pong nagbibigay kay Jesus ng salapi. Minsan salapi, minsan pagkain, pinapakain sila sa tuwa na ginagawa ni Jesus at ng kanyang mga disipulo. So inaabutan sila ng pera. At madalas niyang kinukupitan ito. Wow! Siya may hawak ng pera, nangungupit naman pala. Judas, bakit ka ba ganyan? Ngunit, sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya. Ninyo, plural form. So, hindi lang si Judas ang nandun, andun pala yung mga disciple niya. So, pabayaan ninyo siya. Hayaan ninyong ilaan ninyo ito para sa araw ng aking libing. Parang ang sinasabihan ni Jesus, hindi lang si Judas, lahat ng kanyang mga dinidisipulo. Kasi pagka binasa natin to, akala natin ang nirebuke o sinabihan lang ni Jesus si Judas. Marahil siguro nakita niya yung mga dinidisipulo niya, ba kayo rin pareho ang mga nasa isip nyo, pareho ni Judas. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Ang sinasabi ni Jesus dyan, pagdating ng panahon, hindi nyo na ako makakasama. Pero, yung sinasabi nyong dukha na limusan, lagi nyong kasama yan. Kaya po mamaya, malalaman natin kung bakit ba si Jesus, sinasabi niya, akin to, sa akin ibinigay ito habang nandito ako. Bayaan nyo. At ang dukha naman, andyan ang dukha, pagka namatay ako, andyan pa rin sila. Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betanya, sa Bethany. Kaya't nagpunta sila roon upang makita siya at si Lazaro. Wow! Gusto namin makita yun. Tignan natin kung totoo nga na si Lazaro ay nabuhay at binuhay ni Jesus. Parang ganun yan. Nagkakaroon ng mga taong nagkakausap-usap. Ang lakas ng marites. Wala namang cellphone nung araw. Pero alam na alam kaagad nila, no? The walls have ears talaga. Na kanyang muling binuhay. Talagang titignan nila. Tignan natin mula ulo hanggang paa kung talagang nabuhay si Lazaro. Kaya't binalak ng mga punong pari na ipapatay din si Lazaro. Wow naman! Binuhay na nga ni Jesus, ipapatay pa ng mga punong pari. Bakit? Sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at sumasampalataya kay Jesus. Nalalaman ngayon itong mga punong pari na sila nagiging minority. Dumadami na yung naniniwala kay Jesus. So medyo abala sila, kaya gusto nila ultimo si Lazaro patayin yan. Tapos na po ang ating Bible study. Ito po ang mensahe. Ibuhos natin ang ating pagmamahal sa ating Ama at kay Jesus sa pamamagitan ng pagbibigay sa kapwa. Ito may material o spiritual na pangangailangan. Ano ibig sabihin nun? Kasi po ganito. Nung andun si Jesus, ibinigay po ni Maria yung best niya. Ito yung mamahalin kong pabango. Nung araw pa to, namana ko to sa mga magulang ko. Marahil po namana ko to sa mga magulang ko. Dahil sa yaman namin, kaya ako nakabili itong gantong klaseng pabango. Pero, ibubuhos ko to kay Jesus. The best. Hindi yung parang okay na tong alcohol. O kaya tubig na may downy, okay na to, mabango na rin to. Hindi po. Yung the best na pabango niya.
Yun ang binuhos niya sa paa ni Jesus. Yun ang ginawang panghugas. And in fact, bihira pong gamitin yun para ipanghugas. Pero gusto niya, dahil sa pagmamahal niya kay Jesus, yun ang ibinuhos niya sa paa. At hinugasan niya ng kanyang buhok. Ang spiritual naman, pag nawala na si Jesus, tayo po ganito. Kapag Bible study, ako na po ang mag-aano sa inyo. For example, as much as possible, gusto ko best po yung ibigay natin sa ating Ama. Kunyari, we are on time. Yan, sorry po sa mga nalilate. On time ako, best ako. A-attend ako ng Bible study on time. O kaya, makikinig akong mabuti sa salita ni Jesus. Kasi itong Bible study na to, siguradong salita ni Jesus to. So gusto kong pakinggan. Talagang didetalyihin ko kung anong mga tinuturo dito ni Jesus. Diyan naman po tayo magbigay ng spiritual. At hindi lang po, minsan pagka nakakakita tayo ng mga mahihirap o mayaman man, kasi hindi lang po mahirap ang pwede nating sharean o pwede nating kwentuhan tungkol sa mga katuruan ni Jesus o ipakilala si Jesus at ang ating Ama. Mahirap man o mayaman. Kaya po nung araw, nakakatuwa po, meron akong mga bina-Bible study, mahirap tsaka mayaman. Aba, yung mayaman po, kung kailan kami talagang hirap na hirap. Wala naman akong, yung sabihin nyo, sisip-sip ako sa mayaman lang, doon ako magba-Bible study. Hindi po. Mahirap at mayaman, bina-Bible study ko. I never thought na itong taong to mayaman pala talaga. Hindi naman siya maporma at mayabang Pero isang araw, nilapitan niya po ako at sabi niya, kung ano man ang kailangan mo, sabi ng ating Ama, ibibigay ko. Wow! Nakita nyo na? Because I'm giving my best. Siya naman, nagbigay din ng best sa amin. Tama-tama naman, wala na kaming pan-tuition fee ng mga bata. Ang anak namin, nursing. Sobrang taas ng tuition fee. Tapos yung anak naman namin bunso, nakapasok sa UP, kailangan ng magandang dorm. Napakamahal, yun lang ang hinihiling sa amin. Wala talaga kaming pera as in dahil bumaksak yung dalawang negosyo namin. Kaya ayun, hirap na hirap kami. Gusto kong magtrabaho, sabi sa akin ng ating Ama, huwag ka umalis dyan. Magturo ka dyan ng salita at mga kwento ni Jesus. Yung pala, doon pala padadaanin yung pagpapala. So yan po, nakagraduate yung mga anak namin, nakakatuwa, nakatapos sila at ngayon at sila sumusuporta sa amin. At kung may babatikos man sa atin, ayan na. Kung meron man babatikos sa atin sa pagbibigay natin, in fact, ang bumabatikos sa amin dito, yung mga kamag-anak mga namin. Dahil ikaw nandun sa church, anong ginagawa mo dyan? Nagbibigay po ako ng salita ni Jesus sa mga tao. Ayaw nila nun, magtrabaho ka rin. Sipin nyo, talagang nabatikos din po ako niyan. At kung may babatikos man sa atin, huwag bigyan ng pansin. At laging isipin na gusto nating pasayahin, walang iba kundi ang lumikha sa atin, ang ating Ama, si Jesus. Maraming salamat. Dumating tayo sa punto ng buhay natin na magbigay tayo ng pagmamahal sa ating Ama at kay Jesus. Hindi tayo naglilingkod, hindi tayo servant. Let me correct the church at yung mga natutunan po natin, hindi po tayo servant, anak po tayo. Ang anak nagbibigay ng pagmamahal sa magulang. Yan po yan. Application. Ano ang maaaring ibigay natin sa ating Ama at kay Jesus na hindi kailangang material na bagay na sa tingin natin ay matutuwa sila? Ano ba makikita nating karakter ni Jesus? Number 1, nagagalak din siyang magbigay ng lubos sa kalooban ng taong nagpapasalamat sa kanya. Di ba nga si Mary natuwa siya sa ginawa ni Mary sa kanyang paghugas ng kanyang paa? Number 2, pinagsasabihan niya ang mga taong may masamang iniisip sa mga may magandang kalooban. Si Judas at yung mga disipulo, yung mga dinidisiplina niya, ay dinisiplina niya nga, sinabihan niya. At ang pangatlo,
Alam niya na ang buhay niya dito sa lupa ay may hangganan, ngunit ito'y magpapatuloy magpakailanman. Paano yun? Sa ating pagbibigay sa kapwa ay tulad din ng pagbibigay ni Maria kay Jesus. Magbigay tayo ng best, hindi yung pwede na yan. Maraming salamat po.